Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin-ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin-ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo'y naway sa minyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo sa unang linggo ng Kwaresma. Atin pong pagnilay-nilayan ang panalangin. Panalangin na ginawa ni Esther upang mabigyan ng kaligtasan ang bayan ng Diyos. Ang panalangin ay tinuturo ng ating Panginoon sa atin na tayo ay hihingi upang tayo bibigyan. Hahanap upang tayo makasusumpong at kumatok upang tayo mabuksan sa kanyang puso upang ang hinihingi natin ay kanyang maibigay. Ngunit sa mga sandali na tayo nanghihina sa ating buhay panampalataya at sumuway sa kalooban ng Diyos at tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong taga-pagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na taga-pag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod. Gayun din ang diwang ganapin ito agad at lubos, upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabuhay ng walang pagtatangkilik mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob
hari ng lahat ng mga dinidiyos, at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Asuero, upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin, at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakipagsabuatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko ako at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Na handang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa akiigawat, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba niyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya, gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises
at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang hapon po, mga kapatid ko ni Kristo. Nasa Huwebes tayo ng unang linggo ng Kwaresma. Kwaresma ay mula sa salitang Latin na ibig sabihin, 4 na po. Ito yung 4 na po na araw na ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. At araw-araw sa panahon ng Kwaresma, mayroon po tayong tema. Ang tema po natin ngayong Huwebes sa unang linggo ng Kwaresma ay tungkol sa panalangin. Ang panalangin ay bahagi ng ating pagkatao na tayo ay nilikha na kawangis at larawan ng Diyos. Bilang kawangis at larawan ng Diyos, kailangan nating kilanlin. Kailangan tayong makipag-ugnay ng malaliman. Kailangan tayong magsasaksi ng tunay at tapat sa ating pinaglarawan na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya napakalaga sa tao ang magkaroon ng panalangin. Pero ang panalangin hindi lang po yung mga tinatawag na debosyon. Ang panalangin ay ating pakipag-ugnayan ng malaliman sa Diyos. Kaya ayon pa ni San Gregorio Nacianceno, ang panalangin ay pagtaas ng ang ating puso sa Diyos upang tayo makipag-ugnayan sa Diyos na may dakilang pag-ibig sa atin. Ibig sabihin, ang panalangin ay isang pakipag-usap ng mag-iibigan. Ito rin ang sinasabi ni Santa Teresa de Avila. Sinasabi niya, prayer is a dialogue of love between two lovers, God and the Creator. Ibig sabihin, ang panalangin ay ang masintahing pakipag-usap ng Diyos na may dakilang pag-ibig sa atin at sa tao na Kanyang iniibig at ng Kanyang minamahal, na kailangan din na makipag-usap ng puso sa puso. Ulitin ko po, ang panalangin ay pakipag-usap sa Diyos sa puso sa puso. Kasi ang akala ng iba, ang panalangin ay paulit-ulit na lang, babasahin ang mga prayers o mga panalangin. Ang tunay na panalangin ay taimtim. Magmula po sa ating puso at atin pong iugnay sa Diyos sa isang taimtim at sa panalangin na taus-pusong ipinapahayag natin sa Diyos na una sa lahat, nagmahal sa atin kaya tayo iligtas niya sa pamagitan ng Kanyang pagbibigay ng Kanyang bugtong na anak para sa atin. Noong una, ang ating Panginoong Diyos ay siyang sentro ng panalangin. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Reyna Esther, Kabanata 4 at talata 17 hanggang sumusunod. Ito po ay panalangin ni Reyna Esther upang iligtas sa pamagitan ng kanyang pagsusumamo sa kanyang panalangin sa Panginoong Diyos na mailigtas ang bayan ng Israel. At yung kanyang panalangin ay isang halimbawa kung paano tayo manalangin sa Diyos. Ang salmo ay isang awitin ng panalangin. Sa ating salmo ngayon, 137,
versikulo 3, nasabi, "Nung ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap." Pag tayo'y tumatawag sa Diyos, tayo po'y Kanya pong pakinggan, at ang pagkinig sa panawagan natin, sa panalangin natin, sa sinasamo natin, sa idinulog natin sa ating Panginoon Diyos, iyon ay pakinggan ng ating Panginoon Diyos, sapagkat bago pa man tayo humingi, bago pa man tayo nanalangin, bago pa man tayo dumudulog sa ating Panginoon, alam na ng Diyos ano ang narapat para sa atin. Kailang tayong mga tao ay marupok, kaya tayong mga tao ay magkaroon lagi ng isang pagtingin lang sa sarili. Kaya kung minsan makasarili ang ating panalangin, kaya hindi po natin hinihingi ang tunay na palangin at walang ibang tunay na panalangin, bagkus hingin natin sa Panginoon Diyos ang kapatawaran at pagbabalik loob sa Kanya upang tayo'y mapa sa Kanya, upang tayo'y maligtas, upang tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasya sa kalangitan. Hiningi lagi natin ang mga material na iyon ay darating naman kapag mauna ang Diyos at mga espiritual na bagay. Kumisan para pa tayong gumagawa ng collective bargaining sa Panginoon at sinasabihin pa sa Panginoon, "O Panginoong Diyos, dinggin mo itong panalangin ko at ako'y magbigay ng donasyon." Hindi po yun ang panalangin. Ang panalangin ay iugnay mo ang iyong buong sarili sa ating Panginoong Diyos. At patibukin mo ang iyong puso para sa Kanya, sapagkat nauuna po ang Kanyang pag-ibig sa atin. Dakila ang Kanyang pag-ibig. Kaya ibigay po niya kung ano ang narapat sa atin. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 12, sinasabi sa versikulo 7 at 8, sa Kapitulo 7, Ebanghelyo ni San Mateo, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat kumakatok." Ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi niya ipagkait sa atin ang ating kinakailangan. Dahil sa Kanyang pagkandili, dahil sa Kanyang dakilang habag, dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin, hindi po tayo pababayaan, hindi po tayo iiwanan ng Diyos. Iugnay lang natin ang ating sarili sa Kanya. Huhugot tayo ng lakas sa Kanya kung tayo nanghihina. Hihingi tayo ng liwanag upang tayo mabigyan ng kaliwanagan at gabay sa ating paglalakbay sa buhay. Humingi tayo ng lakas loob kung kinarap natin ang napakalaking pagsubok o tukso sa buhay. Ang Diyos ay nariyan lang. Siya ay Diyos na sumasa atin lagi. Kaya nga ang pangalan ng ating Panginoon Diyos sa aklat ng Exodus Kapitulo 3, versikulo 14, Yahweh. Ibig sabihin ng Yahweh ay ako, na ang malalim na kahulugan sa ako ay ako na kasama ninyo lagi. Kasama natin ang Diyos. Saan man tayo, naroon siya. Kaya lang kung minsan, ang ating tinitingnan sa ating buhay, ang ating mga pansariling, mga pangailangan, hinihiling natin sa Kanya, ang ating mga gusto sa buhay, na kalimutan natin. Na una pa man, hinihingi natin ang ating dapat ihingi sa Kanya. Nariyan na. Siya ay Diyos. Alam niya kung anong bagay at para sa atin. Hindi na po natin kailangan pa ng pagpahirapan ang ating sarili sa paghingi ng mga bagay-bagay na walang saysay, kagaya ng sana manalo sa loto, sana ma-increase ang sweldo, sana ma-promote sa trabaho, sana at kung ano pang mga walang bagay na hindi naman makakatulong sa atin na tayo maligtas at mapunta sa langit. Kinakailangan lang natin, una sa lahat, ang panalangin na mayroon pong iba't ibang klaseng panalangin. Kapag tayo ay nagbibigkas, ito ay tinatawag na oral prayer.
panalangin na binabanggit, sinasambit, at ito yung maaring basahin. Pag binabasa, yung tawag doon ay formula prayer o binabasa sa mga nobina at iba pa. Mayroon ding tinatawag na mula sa ating puso, yung tinatawag na spontaneous prayer. At mayroon tayong nasa isip lang, yung tayo'y magnilay-nilay. Ang tawag dyan ay meditasyon o mental prayer. At mayroon pa na kung saan atin pong iugnay ng malaliman ang ating sarili sa Diyos. Hayaan natin ang diwa ng Diyos, hayaan natin ang Espiritu Santo na sumasa atin upang ang ating mga puso ay siyang makikiusap sa puso ng Diyos. Ito'y tinatawag na kontemplasyon, isang pahingalay, pagnilay-nilay, pagbulay-bulay ng malaliman upang ating tayo makiisa sa Diyos sa ating puso, sa puso ng Panginoon. Sapagkat kung ayon pa sa ating Ebanghelyo, kung ano ang ating hinihingi, ito'y ibibigay. Kung tayo ay humahanap at kung hinahanap natin ay ang kaligtasan mula sa Diyos, ito'y ibibigay niya sa atin. At sinasabi niya, kumatok kayo at kayo bibigyan. Kakatok tayo sa kanyang puso. Bubuksan ng Panginoon ang kanyang biyaya dahil siya ay Panginoon ng kabutihang loob. Nakalimutan lang siguro natin na ipanalangin hindi lang ang ating sarili, bagkus ang ating panalangin ay para din sa iba. Sapagkat kung tayo nanalangin sa ating kapwa, dinggin ito ng Panginoong Diyos na masigit pa sa ating personal na hinihingi. Kung tayo nanalangin para sa kaligtasan ng lahat ng nasa membro ng ating simbahan, ito'y bibigyang pansin kaagad ng Panginoon. Sapagkat hindi lang po tayo ang nanalangin, kasama natin ang mga anghel at ang mga banal sa panalangin kapag kayo nanalangin para sa kaligtasan ng sambayanan ng Diyos o ng simbahan. Kailangan lang natin ang isang taimtim na panalangin. Ulitin ko po, kailangan natin taimtim na panalangin. Ang banal na misa ay isang dakilang panalangin. May dalawang bahagi ang banal na misa. Ang unang bahagi ay meron kayong narinig na mga pagbasa. Ito'y salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos, nagsasalita ang Panginoon at binubusog tayo ng kanyang salita. Sapagkat hindi lang sa tinapay tayo nabubuhay, bagkus nabubuhay tayo sa bawat salita na namumutawi mula sa Diyos. Pangalawang bahagi ng Eucharistia, tinawag pala itong misa ng Eucharistia dahil noong panahon na gumagamit tayo ng Latin ang lingwahe, ang pinakahuli na bahagi sa Eucharistia ay ite missa is. Ang naalala ng mga tao ay ang salitang misa is. So misa. Pero ang ibig sabihin ng ite missa is humayo na kayo. At noon ay tinatawag na yung Eucharistia na misa. Ang palang bahagi nito ay Eucharistia na kung saan inaalaala ang pag-alay ng Panginoong Diyos na ating pong Isus Nazareno ng kanyang katawan at dugo sa huling hapunan. Kaya kinuha niya ang tinapay at sinasabi, ito ang aking katawan. At kinuha niya ang alak at sinasabi, ito ang aking dugo. Dahil katawan na pinahirapan at dugo ang binabayad ng ating Panginoon upang tayo'y maligtas, upang tayo'y matubos, upang tayo'y maging mga ampon ng mga anak ng Diyos at tayo ay magmana sa kalangitan sa pamagitan ng kanyang paghihirap o passion. Kaya, ang palang bahagi ng misa, lalo na sa panahon ng konsagrasyon, ituon ninyo ng taimtim ang inyong mga puso na kung sinasabi ng pari, ito ang aking katawan. Hindi lang po pari yan na nagsabi,
iyan ay ang pag-uulit sa sinasabi ng Panginoon Hesus na sinasabi niya, ito ang aking katawan. At tanggapin ninyo sa panahon ng komunyon, sabi, katawan ni Kristo. At kayo na may tumugon na amin. Ibig sabihin, yon talaga ang katawan ni Kristo na binahagi sa atin. Upang tayo na binhaginan ng dahil sa kanyang sakripisyo sa banal na misa, marunong tayong magbahagi ng dekalidad sa ating panahon, sa ating kakayahan, at sa ating kayamanan upang matulungan ang ating kapwa-tao, upang tayo ay maging tunay na Kristiyano, upang tayo ay maugnay sa Kanya sa malaliman na panalangin. Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 12, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ano ang gusto natin sa ating kapwa na para rin sa atin, gagawa tayo ng kabutihan sa kanila at kabutihan din ang isukli sa atin. Sapagkat kung ano ang ating ginagawa sa ating kapwa, yun rin ang ating tatamuhin. Kung ano ang ating itinanim, yun rin ang ating aanihin. Kung tayo'y nagtanim ng kabutihan at tayo'y nanalangin sa ating Panginoong Diyos, makaani po tayo ng kaligtasan, makaani po tayo ng buhay na ganap at ikasiyasiya sa kalangitan. Kung kayo na mga magulang, nagtatanim kayo ng pagmamahalan, pag-iibigan sa loob ng inyong tahanan, pag-ibig at pagmamahal sa Diyos, higit sa lahat, pag-ibig sa isa't isa, gaya ng pag-ibig sa sarili, inyo pong maaani ang presensya ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, verso 7 hanggang 8. Mga kapatid, mag-ibigan kayo. Sapagkat kung mayroong pag-ibig, nariyan ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa pamagitan ng pagmamahalan ninyo, yon ay panalangin na sa Diyos. Gawin natin ng nararapat ang ating pagkatok sa mga puso ng ating Panginoon. Dumudulog tayo sa Kanya ng mabuti, sapagkat hindi po ipagkakait sa Diyos kung ano ang tunay na kinakailangan natin. Kung anong hinihingi ninyo ngayon sa inyong panalangin, darating po yan, ibibigay sa inyo sa pamamaraan ng Diyos, sa Kanyang panahon, at para sa kabutihan at kaligtasan, hindi lang sa iyo, sa mga minamahal mo sa buhay. Huwag tayong manghinawa sa panalangin. Bagkus, manalangin tayo sa Espiritu ng Diyos na sumasa atin upang tayo'y mabigyan ng lakas loob na harapin itong malaking pagsubok sa pandemya ng COVID-19. Wala pa mang vaccination sa atin sa Pilipinas dahil na rin sa kahinaan ng ating nasa kinaukulan. Tulungan tayo ng Panginoon na maigpawa natin ang lahat kung tayo taimtim na manalangin sa Kanya. Manalangin tayo at tayo bibigyan ng Panginoon siksik, liglig at nagumapaw. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nangako si Isus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit ng may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon at atin pong sambitin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na pananalangin. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalulong sa masamang bisyo at nasasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa pananalangin kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay.
Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Ama naming nasa langit, pinasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Ngayon namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at mga alay na aming inihahain, upang paunlakan mo ang aming pagdulog, at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos, sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong kasambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa na mangyari si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan ng Espiritong Banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispong tagapangasiwa ng Tanang Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at telesalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbiyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Paalala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusap po sa lahat na manatili lamang sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inaahain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang idinulot nitong walang maliw na lunas sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque Pintakasi na may karamdaman, lingapin po ang pagkatid na sa banig ng karamdaman sa pagitan ay sadyang makapangyarihan ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanilang kamalmahalang cross. Ikay lulhati na dyan sa langit. Nalig kaming pamagitan ni lubhang magaling. Ialay mo po sa inyong Diyos, siyaring aming mahinaing sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo siya po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, pilangin na po kami adya sa salot na COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, pilangin na po kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, pilangin na po kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Maraming salamat sa inyong pakilahok sa banal na Eucharistia. Naway ang Panginoong Diyos ay magbibigay sa inyo sa lahat ng inyong dinudulog at pinapanalangin sa Kanya. Ngayon na po ang basbas sa mga devoto ng mga kahilingan, dasalan at timahin. Isama po natin dito ang basbas sa mga may karamdaman, sa mga frontliners, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayon, at sa lahat ng mga nagsimba ngayon dito sa loob o sa labas ng dambana at yung mga nakiisa sa pamagitan ng live streaming to Facebook Live at ibang social media. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniagmos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahin at tusalan. Basbasan ang may karamdaman, lalo na nagkasakit sa COVID-19. Basbasan ang mga frontliners. Basbasan ang nagdiriwang ng lang kaarawan ngayon. Basbasan ang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayon. Basbasan ang lahat ayon sa kanilang mga intensyon ngayon. Sa pamagitan ng benisyon ito, naway maral ng pangako ng sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno.